Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, magandang buhay. Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Siyempre, bago ang lahat, ay gusto kong magpasalamat sa inyo sa patuloy na suporta na ginagawa ninyo sa akin, yung mga nagko-comment, nagla-like, at saka yung mga nagsishare po ng aking mga ginagawang reaction video. More blessings po sa inyo. Maraming salamat po. At salamat na rin sa mga bago kong subscribers. Ako po ay nagagalak at nariyan kayo. Nakasuporta din po sa akin. Kung saan man po ito nakakarating na aking reaction video, mag-comment lang po kayo. At para ma-shoutout ko kayo at ma-acknowledge ko po ang inyong presensya sa aking mga ginagawa. So, salamat po sa inyo. At syempre, hilingin ko rin po sa inyo na suportahan natin ang Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV, si Young Russell, sa Thinking Body, and si Walls Tradition na pinsan ko po, at saka yung sa mister niya na Above Average Studio, more on po to sa gym. Okay, so ngayon ay bibigyan ko po ng aking reaction, sariling opinion po, itong paglilinaw nila Mr. and Mrs. Ka-Business doon sa mga bashers po ng Kagwang. Patungkol ito doon sa nangyari na pagmamalasakit nila, the way sa mga actions, sa naging attitude po ng ating kabayan, si Renji, na nasa family ka-business po. Kasi nga ito po ay lumapit sa kanila para humingi ng tulong at hindi naman po nila ito tinalikuran, tinulungan po nila at marami po ang nangyari. Okay, so ano po ang naging sitwasyon dito ngayon sa Ka-Business Family. Siyempre po, hindi maiwasan na naging emotional po sila Mr. and Mrs. Ka-Business kasi sobra-sobra na yung mga nababasa nilang negative na mga komento patungkol dito sa mga kagwangs. Sari-sari po na sinasabihang mga sip-sip, tapos mayayabang, katulad ni Intoy mayabang. So, para sa akin, ito yung reaction ko doon. Dapat lang naman talaga itama kahit may edad na yan, kasi hindi po naman lahat ng, hindi porket matanda ka na, may edad ka na, tama na lahat yung ginagawa mo. So, i-ignore na natin. Hayaan na lang natin kasi matanda na yan. Pero, iba kasi nga, kung ano yung ginagawang mali ng matatanda, ay pwedeng maging tama sa mga bata. Diba? Siyempre maraming mga bata doon, o hindi lang yung nandoon mismo sa bahay ng Ka-Business, yung mga nanonood, diba? So, hindi natin nakikita sa labas, sa on-cam, yung mga video about mga reactions, yung mga kilos ni Kabayan Renji sa family ng Ka-Business. Siyempre, kaya nga nandoon sila Nika, yung mga 3Ms, at saka yung Kagwangs, pinarating nga nila doon sa may-ari ng bahay kung ano ang paano makisama si Kabayan Renji. Okay, ganito. Mayroon pa mga komento dyan na nauumay na sila, hindi na tumutulong yung Ka-Business Official sa labas, prank, kadramahan, teleserye, yung mga ganun. So, ito mga Ka-Business. Yes, tama po kayo na noon, madalas sila nasa labas. Naghahanap sila ng matutulungan. Oo, totoo yun. Pero, hindi sa lahat ng panahon, kailangan din lumabas. Diba? At ngayon, itong time na to, nagkaroon ng teleserye, hindi naman nila ginusto yun Ang teleserye ni Kabayan Renji ang pumunta doon. Siya mismo ang nag-open. Si Kabayan Renji, sa totoo lang, ang dala niya sa family Ka-Business. Pagdating niya, problema. Problema ang dala niya. Alam natin yon. Pero anong ginawa ng Ka-Business Family? Hinandle nila, tinulungan si Kabayan Renji, hanggang sa dumating na sa point na yung napakabigat na problema, yung pagiging babaero niya, naayos.
Dahil tinulungan ng family ka business, nag-effort din yung mga kagwangs, ang 3Ms. Lahat-lahat po. So babaliwalain na lang ba yun dahil doon sa sinabi nila kay Mr. and Mrs. ka-business na hindi tumutulong si Kabayan Renji, na dinumero, parang robot, o kaya di machine, yung parang ipupush mo yung button para mag-function. Diba? Kasi yun ang hindi siya nagkukusa kasi. Kasi yung taong walang kusa, para siya makina. Diba? Nakikita mo yung nagtatrabaho dyan, tapos hindi ka patutulong. Kung hindi ka sasabihan, Kuya, tulungan mo nga ako. Pero, syempre, makisama ka kasi ikaw ang mag-adjust. Kasi ikaw ang nandyan na nakikituloy ka lang Strangers ka sa bahay ng ka-business family na tinanggap nila. Walang question. Hindi ka nila kilala, pero tinulungan ka nila hanggang sa naayos ang problema mo sa buhay. Tapos ngayon, i-correct lang siya. Although, hindi naman siya aminado naman to si Kabayan Renji, nagsorry nga siya. Na-realize niya na mayroon talaga siyang pagkukulang, mayroon siyang pagkakamali. Ang naging problema lang kasi, yung tayong mga nanonood, na-twist natin kumbaga, yung pagsasabi ng mga kagwangs doon sa manner, yung pagkilos ni Kabayan Renji, binigyan ng negatibong pananaw. Na kesyo pinagkakaisahan si Kabayan Renji, ipinahiya sa atin ng mga viewers. Pero kung tutuusin, malaking lesson yun para sa atin. So halimbawa, ito mga ka-business, pagpalitin natin yung sitwasyon. Halimbawa, ikaw dyan ngayon na basher, magpapasok ka ng estranghero sa bahay ninyo, may dala siyang problema. Sinabi niya kung ano yung problema niya. Tapos ngayon, tinulungan mo. Lahat katulad ng ginawa nila ka-business. So sa tingin mo ba kung ang estranghero na yun sa bahay ninyo, paisi-isi lang, hindi nakikisama, nagsumbong yung anak mo na sasabihin na, Mama, Papa, yung taong pinatuloy natin dito, bakit ganun yung ginagawa niya? Kain tulog lang siya, pa-cellphone lang siya. Ano yun? O diba? Ikaw na may-ari ng bahay. Kakampihan mo yung strangers na tinulungan mo. Sabihin natin hindi kakampihan. Hindi mo ba siya i-confront? Hindi mo ba siya kakausapin? Hindi mo ba sasabihin na, sinabi ng anak ko, hindi ka daw tumutulong, yung mga ganang-ganon. Kumbaga, i-ignore mo yung sinabi ng anak mo kasi mahihiya ka dun sa estranghero na ayaw mong mapahiya yung estranghero na nasa bahay ninyo. So, pwede ba yun? Ikaw may-ari ng bahay Ikaw may-ari ng bahay. Tapos, kumbaga, may dun bahay mo, patakaran mo. Diba? Ikaw ang masusunod kasi bahay mo yun So, ganun ang nangyari kila Mr. and Mrs. Ka-Business. So, hindi nila tinolerate kasi hindi nga naman nila alam. Hindi naman nila laging pagising ng umaga, nandyan na kagad sila, makikita na si Kabayan Renji, diba? So, syempre, yung mga kasamaan dyan sa labas na nagdatingan, so maabutan nila na ganun ang ginagawa. So, syempre, isasabi doon sa may-ari ng bahay. Kasi sila man din yung mga kagwangs, hindi naman nila rin sariling bahay yun. Nakikisama din sila, di ba? Nagmamalasakit din sila. So, ngayon, sana naintindihan natin kung bakit kailangan mangyari yung ganun. At saka, salamat din kasi alam niyo mga ka-business, tinitingnan ko yung number of subscribers ni ka-business kasi 'di ba sabi niya sige mag-unsubscribe na kayo kung ayaw ninyo di okay lang, 'di ba? So salamat sa suporta. At least siguro salamat sa inyo kasi nalinawan siguro kayo sa paliwanag nila Mr. and Mrs. Ka-Business. Kasi tama lang naman na i-correct talaga siya. O 'di ba? At saka wag natin nakalimutan niyo na rin kasi na hindi lang yung sweldo, di ba, nabanggit na natin dati. Hindi lang naman si Kabayan Renji ang tinulungan pati yung pamilya niya. Tingnan ninyo. Yung responsibilidad ni Kabayan Renji na paaralin yung anak niya, na napakaswerte niya, na siya dapat na bilang ama, siya dapat ang magpapaaral sa anak niya, siya ang susuporta. Pero, nandiyan sila Mr. and Mrs. Ka-Business. Paaralin yung anak niya. O di ba? Saan yung pakikisama niya? Ganun. So at least ngayon na pag-usapan na yon, hindi naman siya nilibak, hindi naman siya tinira ng patalikod kasi
Nung tinanong naman ni Mr. and Mrs. Ka-Business, ang 3Ms at saka yung Kagwangs, nandyan mismo si Kabayan Reggie, magkakaharap sila. Magkakaharap naman sila. At di ba nasabi na rin naman na bago man nila i-on ang camera, napag-usapan na yon. So para tayo mga nanonood, at least alam natin na hindi sila nagpapanggap lang. Di ba? Alam natin ang naging problema nila. Natural tao. Alam natin para hindi tayo magtataka kung sakaling inilihim lang nila yon. Kumbaga, naka-off cam lang so hindi natin alam. Akala natin maayos lang sila, nakasmile sa camera. Yung pala, behind, pag naka-off na yung camera, hindi pala sila nagpapansinan. O di ba, ang pangit ng ganon. At least alam natin na yun ang naging problema nila at ngayon naayos na at natauhan na si Kabayan Renji. Kaya Kabayan Renji, ipagpasalamat mo na nandyan ka sa Ka-Business family, hindi lang ikaw ang natulungan na ayos ang pamilya mo. Although mayroon pang isa na siguro, syempre natural, masama ang loob nun iiyak, tapos mayroon pang isang bata na maghahanap ng ama, pero wala tayong magawa. Nagkamali ka, so inamin mo naman yun. So sa mga bashers talaga, kunting ano lang tayo, alalay ba sa mga pinagsasasabi. Hindi masama na itama ang isang mali ng tao. Hindi masama yun. Kasi kung wala kang malasakit sa isang tao, hindi mo siya, wala kang pakialam. Wala kang care, wala kang pagmamahal. Kasi pag itinama mo yung isang tao, nagmamalasakit ka, mahal mo yun eh. Ayaw mong mapasama siya. Ganun yun eh. Kasi kung i-ignore mo lang, ibahala ka sa buhay mo. Wala akong pakialam sa'yo. Pero kung pinakikialaman yung maling gawin mo, itatama ka. Dahil mahal ka ng tao, nagmamalasakit sa siyo. At salamat tayo ngayon dahil si Kabayan Renji, andyan na siya sa Ka-Business family. Kabayan Renji, mahirap maghanap ng trabaho, alam mo yan. Matagal ka sa labas bago ka dumating dyan sa bahay ng Ka-Business official. Ito ang tanong ko sa iyo, Kabayan. Nandun ka sa mga kaibigan mo, gaano ka katagal? Mayroon bang isa sa mga naging kaibigan mo sa labas na nakatulong sa iyo para mabuo ang pamilya mo? O, di ba? Saan lang nangyari yon? Sa Ka-Business lang. Ang mga Kagwangs, ang 3Ms, tulong-tulong sila, nag-effort sila. Ngayon, buo na ang pamilya mo, yung una mong pamilya, buo na kayo. So, di ba napakalaking blessing yon? Napakalaking blessing yon. Tapos, ngayon, nakalimutan na yung paghihirap, yung mga ginawang pagtulong sa'yo ng Ka-Business family, natakpan yun eh. Natakpan doon sa time na napanood namin sa video na parang pinagtulungan ka, yung sinita ka, isinumbong ka sa mga ginagawa mo na hindi tama, hindi ka tumutulong, nakakasunog ka ng bigas, ng kanin. So, minasama nila yun. So, hindi nila alam na dapat talaga maitama yung gano'n. Okay, sige, yung mga bashers, pagpatira kayo ng hindi nyo kakilala, tapos bigyan nyo ng 10,000 kada buwan, scholar nyo yung anak, tapos kikilos lang kung nandyan ka nakatingin, pero pag wala pa, upo lang. Ano kaya ang gagawin mo? Yung totoo lang ha. Huwag mo sabihin, ibe-baby mo pa rin. Hindi mo siya pangangaralan, hindi mo siya sasabihan. Kasi kung sa iba yun mangyayari, paalisin ka na. Paalisin na yung strangers. Pero ito sila Ka-Business, hindi naman nila ginawa kay Kabayan Renji. Pagkosan, niyakap nila, at pinaliwanag nila yung pagkakamali at nagkapatawaran. So ngayon, anong sabi ni Mr. Ka-Business? Na maaga nang pumapasok si Kabayan Renji na bago yung kanyang ugali. Kasi nga, ang akala niya okay lang, pero ngayon okay na siya. Maganda na, nakikisama na yun, sigurado na ako. Masaya na sila. So kasi hindi pwedeng porket bata ka, matanda na, hindi na natin pwedeng itama. Nagkakamali pa rin tayo. Wala namang perpektong tao. Sinabi yun ni Mrs. Ka-Business. Hindi sila mga perpekto doon, may mga pagkukulang, may pagkakamali. Pero syempre, sinisita din, hindi naman pinagagalitan, itinatama, pinagsasabihan. Diba? Ganun lang yun. So, kalmado lang tayo, mga Ka-Business supporters dyan. Huwag tayo masyadong madamdamin. Tama, wala rin akong, yung mga bashers, puro lang sila negative ba na awang-awa kayo kay Kabayan Renji. Pero hindi nyo alam, para kay Kabayan Renji, positibo ang kanyang naging pagtanggap doon sa mga narinig niya sa mga kasamahan niya. Naging positibo siya doon. O, diba? So,
ano lang tayo, alalay lang. Kasi nga, tingnan natin, medyo naging naiyak nga si Mrs. Ka-Business at saka si Mr. Ka-Business. Kasi hindi nila matanggap na yung mga kagwang nila, yan sila Intoy, sila, ano ba to, sila Kuya Buknoy, lahat-lahat doon, may mga nasasabi kayong tayo. May mga nasasabing hindi naman totoo, hindi akma. O, siguro ito kay Intoy. Ang daming galit. Si Intoy kasi, para sa akin kasi waray din yan eh. Parehas kaming waray. Ang pananalita kasi namin, nandoon na matigas, yung mga ganon na yung confidence ba, nandoon eh. Pero hindi yung ibig sabihin na pag ganon ka na, mayabang ka na. Ganon lang talaga. Ganon lang. Di nyo ba alam ugal ng mga oray, yan, mababait yan. Ay nako. Huwag na kayong masyadong ganon lang talaga. Ganon lang. Pag nakita nyo ng personal, makasama nyo yung isang waray, doon yung masasabing, ay mali pala kami. Mali pala kami. Hindi lang naman waray. Lahat naman tayo may mga negative side, may mga positive side tayo. Depende yun sa sitwasyon. Okay. So, ngayon na naging malinaw na sa ating lahat yung nangyari dito sa naging issue ni Kabayan Renji, siguro naman mag-move on na tayo. Mag-move on na tayo. Tama na yun. Naging malinaw naman at saka tanggap naman ni Kabayan Renji na meron siyang pagkukulang. So, naayos naman na. So, pag may mga video pa silang i-upload, panoorin natin hanggang sa dulo para bago tayo magbigay ng komento. At saka hanggat maaari, kung may nakita man tayong hindi natin nagustuhan doon sa kanilang video, kung hindi natin nagustuhan, mayroon kayong napansin doon, kung hanggat maaari may masasabi kang nakakasakit, iwasan na lang or mag-comment ka ng magiging positibo, na magiging aral sa kanila, na magiging guide nila para maitama yung mga pagkakamali nila. Huwag lang nating sobrahan ng darating tayo sa punto na parang ibabash na ba? Parang ganun. Kasi hindi nakakatulong. Mas maganda kaya mag-comment mga kabayan, ka-business ng magiging daan para maging maayos ang isang problema. Mas maganda yun. Mas masaya, mas magaan sa loob. Diba? Ganun lang. So, susunod po ulit na aking mga reaction video. At para sa akin, ayos na ako doon dahil nga nagsalita na yung mag-asawa. Malinaw na po sa atin lahat yon. At congratulations kay Bay Papaya dahil siya po yung hinirang nga na best siyang kaguwang. So, ibig sabihin, sa dami nang naiinis sa tawa ni Bay Papaya, sa likod pala nun napakasipag siya. Diba? Sabi nga ng iba dyan, ito si Bay Papaya tawa ng tawa kahit wala nakakatawa. Ganun. Ganun talaga yung personality niya. Masayahin siya eh. Ganun siya tumawa eh. Wala tayong magagawa. Di makitawa na rin kayo. Pero sa kabila nun, tahimik siya. Yung yung mabait siya, masipag siya. So nakita naman natin. Mga anak mismo ni Mr. and Mrs. Ka-Business ang nagsabi. O diba? At by the way, gamitin ko na rin po yung pagkakataon na to. Congratulate sila Mr. and Mrs. Ka-Business doon sa nakaraang New Year na nag-awarding po sila. Nakakatuwa yung mga anak nila, si Papa Dins, si Budang at saka si Boss Dave, na naisipan ho nilang magbigay pala ng mga certificate of recognition doon sa bawat isa kung paano nila ito nakilala, kung ano yung mga nakita nilang quality ng mga kasama nila. At yun nga, bihira po kasi doon, nung inabot po ni Boss Dave yung aplake doon kay Mr. Ka-Business at Mrs. Ka-Business. Sa totoo lang, parang sana all, di ba? Kasi bihira yung mga anak talaga na ma-appreciate yung ginagawa ng mga magulang. Kailan kaya ako? Sabay ganun sa mga anak ko. Hindi ko lang alam. Pero salamat, grabe. Congratulations Mr. and Mrs. Ka-Business. At saka sa inyo, sa mga anak nila, napakabuti yung mga bata. So, sana lahat ng mga anak ganun. Kahit mga simpleng bagay lang, napaligayan nyo yung inyong mga magulang. Nakakatuwa kayo. Saka yung mga, binigyan ninyo mga awards sa kaguwang, magiging, magsisilbing din nila yun,
motivation para mas ganahan pa sila sa kanilang mga kanya-kanyang mga responsibilidad dyan sa bahay ninyo. So, salamat dahil sa ganitong panonood ko rin ng mga video ninyo, may mga natututunan din ako na pwede kong i-apply sa aking pamilya. At sana gayon din po kayong mga viewers. So, ano lang, love lang. Positive lang. Kahit makikita natin yung mga negative sides, turn it into positive way para masaya ang buhay. Huwag masyadong negatibo. Kasi pag negatibo tayo, lahat na lang. Wala nang improvement. So, mahirap magpaka-positibo sa pananaw sa buhay, pero mas kailangan natin yun. Think positive lang lagi. Think positive lang. Yun lang aking masasabi. Kailangan optimistic tayo. Kasi ako, kahit nahihirapan, I'm a kind of person of personality is optimistic talaga. So, ganun talaga pag Taurus. So, okay, so hanggang dito na muna. Maraming salamat po. Shout out, Rough Mix TV. At kay Ate Marilyn, dyan, sa iyong lugar, salamat. Lagi kayo nakasuporta sa akin. Thank you. At sa lahat-lahat po na laging nandyan, nagko-comment sa aking mga reaction. Salamat po. Mag-iingat kayo palagi. At tuloy lang ang buhay, ingatan ang kalusugan dahil ito lang ang ating kayamanan. At pagpasalamat natin sa Diyos na araw-araw ay pagising sa umaga, panibagong buhay, panibagong pag-asa, nakikita natin yung liwanag sa labas. So, malaking blessing na po yun para sa atin. Okay? So, maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo sa amin. Gabayan tayo lahat ni Lord at pagpalain lahat ng ating mga ginagawa at ang ating mga anak ay mahalin, pag-aralin, kahit mahirap ang buhay, natin sila, push through natin yung pag-aaral nila kasi hindi porket mahirap ka ngayon, laging hanggang dyan ka na lang mahirap. Mahirap talaga kung hindi mo gagawin. So mangarap tayo kahit mahirap lang at sundan natin ito ng kilos at gawa. So hanggang dito na muna. Sa susunod po ulit na aking mga reaction video. Huwag niyo makalilimutan, mag-subscribe po kayo sa akin at sa aking mga kasamahang mga reactors dito sa Ka-Business Officials. So bye-bye po. Hanggang dito na muna ulit. So, palain kayo ni Lord. Love you all.